Mga kabayan, sa wakas, inilaglag na ni Presidential Sister at Senator Amy Marcos ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Ito ay kaugnay sa malaking usapin at isyu ngayon na People's Initiative at sa pilitang pinapapirma ang taong bayan kapalit ng pera. Sabi ni Senator ay may konektado at posibleng nasa likod ng lahat na ito ay ang kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi Marami po nagtatanong sa kanya mga media, mga reporters sa House, pero wala pa talagang officially na nilalabas na statement as of now. Wala naman may gusto ma-associate sa project na pinangalan ng PI. Pero ang problema, lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng speaker. So hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Nang matanong si Senator Amy sa isang programa kung may alam si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay dito, sinabi niya na hindi siya sigurado. Pero nagbabala siya sa Speaker of the House na magdahan-dahan at huwag samantalahin ang kabaitan ng kanyang kapatid dahil na malalagot sila kapag umabuso ang mga nasa likod ng pagmamaniobra sa kanilang kapangyarihan. Kaya nagtaka nga ako, sabi ko, ano ba ito? May ads pa. Pero maliban doon, nag-umpisa sa 100 pesos kada isa. Sabi ko nga, our constitution is not for sale. Huwag ninyo ibenta ang kaluluwa ng bayan. Pagkapta sa ligang batas, ibang usapan yan, ano? Magdahan-dahan sila, sinasamantala nila yung mabait. Abay, pag nagalit ang mabait, magdahan-dahan kayo, mataray din yan. Samantala, umusok naman sa galit itong si Atty. Harry Roque at sinabi niya na binababoy na ng Kamara ang konsepto ng People's Initiative dahil lantaran at garapalan na ang ginagawa ng liderato ng Kamara sa pamumuno nitong si Speaker Romualdez kung saan ay binibili ang pirma at nililinlang ang publiko gamit ang pondo ng taong bayan. Abay, binababoy pati yung konsepto ng People's Initiative. Huy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat magaling sa taong bayan, hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng salagang batas. Kung gusto mo maging presidente, gawin mo ang tama na maging popular ka na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. Ang akin sinasabi, manindigan po tayo dahil hindi po yung People's Initiative. Yan ay initiative ng mga gahaman sa kapangyarihan na binababoy ang ating konsepto ng People's Initiative. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka rin ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod ng lahat ng ito para sa kanyang political ambisyon sa mga susunod na taon? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Nagsalita na si Senator Amy Marcos sa umano'y koneksyon ng kanyang pinsang si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa nangyayaring kampanya para sa charter change. Sa isang panayam, sinabi ng senadora na hindi katakataka ang issue dahil ang mga pangalan at mobile numbers na lumitaw sa isinagawang signature campaign ng People's Initiative para sa Chacha ay konektado sa mga staff ng kanyang pinsan. Ibinunyag din ni Senatora Marcos na maaring may ilang tao na nagsasamantala sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kahit na sinabi noon ng Pangulo na ang mga amyenda sa 1987 Constitution ay dapat mag-focus sa pag-akit ng mas maraming investors sa bansa. Kailangan anya na malaman ni Pangulong Marcos ang nangyayaring People's Initiative na ikinababahala niya. Binalaan naman ng senadora ang mga nasa likod ng aksyon para itaguyod ang charter change na magdahan-dahan sa kanilang mga ginagawa na nananamantala sa kabaitan ng kanyang kapatid. Alam nyo ba ho, Mr. President, kung anong ginagawa ng inyong mga kalyado sa Kamara? Bakit ko sinasabi galing sa Kamara yan? Yung gusto nilang baguhin sa ating saligang batas ay yung provision kung paano ang Kongreso magpo-propose ng pagbabago sa saligang batas sa taong bayan.
Sa ngayon po, kapag ang piniling na pamamaraan ay yung Constituent Assembly, kung saan ang Kongreso mismo magbibigay ng mga proposed amendment, kinakailangan voting separately ang Kamara at ang Senado. Bakit? Siyempre, kung voting jointly yan, talo ang Senado. 24 lang ang Senado, 318 ang Kamara de Representante. So, aminin man o hindi, bagamat ang nakikita natin mga larawan na kumakalat sa social media, ay itong si dating Congressman Garbin, na kabahagi ng Ako Bicol, na pinamumunuan ni Zaldico, na chairman ng Committee on Appropriation, napakalapit kay Speaker Romualdez. Hindi ka naman po pwede maging committee chairman ng appropriation na pinakamalaking pondo ang hawak kung hindi ka malapit sa Speaker. Siyempre, at dahil ang magbebenepisyo dito sa proposed amendment na ito ay ang Kamara, dahil masusunod na ang gusto ng Kamara kung paano baguhin ang ating saligang batas. At isa na dyan po yan ay para buwagin nga ang Senado at gawing Parliament ang Kongreso para sa ganon ang Speaker ang magiging Prime Minister. O hindi ba obvious naman yan na ito'y nanggaling sa hanay ng Kongreso? Aminin man o hindi, sino magbebenepisyo? Kongreso. Dahil yung kanilang nais na gawing parliamentarian, yan na nga po yung sinabi ni Senator Amy Marcos na merong gustong mag-prime minister dahil hindi manalo sa pagiging presidente. Alam mo, binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Alam mo, yung provision na yan ng People's Initiative kung saan ang taong bayan mismo ay pwede mag-propose ng pagbabago sa saligang batas at ang batas sa pamamagitan ng 12% per district na pirma ng taong bayan. Yan po ay dahil gusto nating i-institutionalize ang people power. Yung kapangyarihan ng taong bayan na magdesisyon sa kanilang tadhana. Yan po yung kinopya naman natin. Lalong-lalo na doon sa Switzerland. Na talaga ang Switzerland, kapag sinabi ng tao, pati proyekto ng gobyerno, may isang tulay doon na nakabinbin, hindi natapos, dahil sabi ng taong bayan, ayaw naman ituloy. Sinusunod ng gobyerno. Dapat ganyan naman talaga sa demokrasya. Abay, binababoy pati yung konsepto ng People's Initiative. Huy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat magaling sa taong bayan. Hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng saligang batas. Kung gusto mo maging presidente, gawin mo ang tama na maging popular ka, na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. Di ba? Bakit? I-deny nyo pa ba yan? Ayun. Kaya ngayon, ang tanong, hindi po yung People's Initiative. That's a Congressional, a Speaker's Initiative. Pangalawa, saan galing ang pondo dyan? Napakamahal niyan. Kukuha ka ng 12% na boto kada distrito. There's 65 million voters. 6.5 plus kalahati ng 6.5. Ayun na naman tayo. 3.25. So magkano yun? Magkano yun? 6.5 at saka 3.5, more or less, 10 million pirma ang kinakailangan. Saan mo kukunin ang pondo para lang mag-organize kumuha ng pirma dyan? O ano ngayon ang nasa social media? Una-una, nagbabayad daw 100 pesos. 100 pesos times 10 million. Magkano gagastusin nyo yan? Idagdagan mo lang ng 2 zero yung 10 million. Magkano na yun? Tama ba? 1 billion. 1 billion, tama. 1 billion! Saan kukuha ng 1 billion? Busisiin natin ngayon ang budget ng Kamara. Tignan natin yung kanilang extraordinary expenses. Di ba? Yan yung mga kahit anong kadahilanan pwede nilang paggastusan. Di ba? Sabi nila wala silang confidential and extraordinary expenses na meron naman. Dyan ba i-charge yung gastos dyan? 1 billion? Pero ang punto doon, ba't nyo bababuyin? Hindi naman nanggagaling sa hanay ng mga mamamayan yan. Number 2, bakit kayo bumibili para sa pirma? Miski yung mga dating pirma sa panahon ni FDR, sa panahon ni GMA, walang napapabalita na nagbo-vote buying. Ito, signature buying. At kung hindi naman signature buying na 100 pesos, ang nasa social media ngayon at pinatutuhanan ng mga mayor na kakilala ko, abay pinapipirma, akala ng mga porbing pumipirma, ayuda. Yung pala, charter change na. Bakit linilin lang din ng taong bayan? Ganyan na ba kayong kadesperado? Lahat po yan, Nakuha ko as feedback galing po sa mga lokal na opisyalis.
Eh ako naman po naging kongresista, naging presidential spokesperson. So marami rin akong kakilala ng mga mayor dyan. No? Sila nga yung padala ng padala sa akin. No? Form. Eh nagsasawa na nga ako. Dami na sa akin nagpapadala mga mayor. Ang akin sinasabi, manindigan po tayo. Dahil hindi po yung People's Initiative. Yan ay mag-initiative ng mga gahaman sa kapangyarihan na binababoy ang ating konsepto ng People's Initiative. Papapirma na po sa grassroots, supposedly sa grassroots para po dito sa People's Initiative na ito. Ma'am, meron kayong shinare na sa amin, sa Senate Media, na meron ng timeline. Oo, para Oo, pagkalap ng pirma at ang target na plebisito by June or July. Ma'am, June, tapos i-ratify na ng COMELEC, tapos na lahat by July 9. Di ba? Ganon yung nakasaad eh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, ano po yung inyong basa sa galawan na ito, kasama po yung sinabi din ninyo na pag-aalok ng mga social protection programs ng DOLE, DSWD at saka Department of Health. Kakambal po nitong pagkalap ng pirma. Saan po ito patungo? Ewan ko, hindi ko nga maintindihan dahil alam naman ninyo, sa pangalan pa lang nakaka-turn off na. Dinidedma ko nga yan kasi ang title, Project PI. PI nyo. Ano ba yun? Ang sagwa ng pangalan. Tapos, eto nga, nagulat ako kasi may form na naka-attach. Ito before Christmas to eh. Dinedma ko lang kasi sabi ko naman kalokohan naman tong PI na to. Tapos, yun nga, may form na naka-attach. Pagkatapos may timeline na napaka-ikli. And then, naging totoo. Kaya biglang pinansin ko na, hala, ito na yung form na kinakalat sa ibaba. At tinatanong ng mga mayor, ng mga congressman. Tapos may sumunod right after Christmas. Ito naman yung issue naman ng alokan ng 20 million. Ayan naman. So yung 20 million na yan, tulad ng sinabi mo, yung mga social protection, 5 million AIC sa DSWD, 10 million yung MAIT, medical assistance sa DOH, tapos yung cash for work tupad ng DOLE. Deny to that, syempre, yung mga department, nagulat naman sila siguro. At alam naman ninyo, katatapos lang ng budget season, talagang laking pasasalamat nila kung meron silang karagdagang pera. But I think this is really sinister kasi bakit hinulusot ng ganito? Kaya nagtaka nga ako, sabi ko, ano ba ito? May ads pa. Pero maliban doon, nag-umpisa sa 100 pesos kada isa. Sabi ko nga, our constitution is not for sale. Huwag ninyo ibenta ang kaluluwa ng bayan. Pagkapta sa ligang batas, ibang usapan yan, ano? Senator Amy, lumalabas kasi na very planned o planado talaga itong ginagawang People's Initiative for Charter Change o CHACHA. Pero sa palagay niyo ba, wala talagang alam si Presidente Bongbong Marcos dito or hindi man lang siya nasabihan halimbawa ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez regarding po sa anumang balaki ng Kamara? Alam mo, hindi ko na nakausap si Bongbong at hindi ko alam kung anong alam niya dyan. Pero mukhang surprise gift daw para sa SONA. Di surprise talaga lahat tayo na. Surprise sa PI na yan. Nakaka-nervous naman. Hindi ko alam kung alam niya o hindi. Pero dapat alam niya, no? Kasi dapat alam mo lahat. Kaya lang, yun nga, magdahan-dahan sila. Sinasamantala nila yung mabait. Abay, pag nagalit ang mabait, magdahan-dahan kayo, mataray din yan. Pero ma'am, identified niyo po ba na si Speaker Romualdez ang nasa likod nito? Kasi mula nung pumutok ito, hindi po siya naglalabas ng statement. Yes. Kasi isa po kasi ang reporter natin sa House eh. Marami po nagtatanong sa kanya mga media, mga reporters sa House, pero wala pa talagang officially na nilalabas na statement as of now. Siguro, kasi nga, wala naman may gusto ma-associate sa project na pinangalan ng PI. Pero, ang problema, lahat ng staff niya, yung mga pangalan, na nagte-text sa mga tao, tapos yung mga numbers, mga staff ng speaker. So, hindi mo masisisi yung tao na siya yung tinutumbok. Kahit aminin o hindi, kung sa bagay, uso naman ngayon, di ba, kayo sa mga media, alam na ninyo, uso ngayon yung confirmation by denial. Ibig sabihin yan, di ba, isang tabi mo na yan dahil marami pang ginagawa. Maybe, pag-aaralan, it's a polite way of saying no. But on the other hand, dapat nalalaman niya kasi malaking gulo na ito. Talagang
nagkakagulo na talaga sa ibaba at hindi malaman kung sinong may utos, kung talagang gagampanan, at may alok pang pera. Ibang Pero ang ano dun di ba, kung Actually. government money na yung umiikot dito, ibig sabihin, hindi na ito tunay na People's Initiative. Kasi pag sinabi mong People's Initiative, kusa ng tao dapat yun. Tama. At saka, basta may vote ba, yung ibang usapan na yan, hindi na talaga free election yan dahil paid election na yan. Ano bang kalokohan yan? Higit sa lahat, may iba't ibang hadlang pa naman. So, wala naman nakasabi doon, magiging batas ang ayuda. Forever na kayo tatanggap ng 3,000. Wala namang ganon. Inuloko naman tayo. Kawawa naman ng tao. Linilin lang.